Ako si Celine Santos. 32 years old ako, at 5 minuto bago ako maglakad sa isle, nalaman kong hindi lang na-late ang papa ko. Pumili siya ng kakampihan. Nakatayo ako noon, suot ang wedding dress ko, nakadiin ang isang kamay ko sa aking tadyang. Pinipilit pakalmahin ang paghinga ko bago magbago ang kanta. Nang biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng vanity mirror. Sa isang saglit, muntik ko na itong hindi sagutin. Naghihintay na si Kael, ang fiancé ko. Nakaupo na ang mga bisita. Nakakabit na ang veil ko. Handa na ang bouquet ko. At gusto kong paniwalain ang sarili ko na kahit minsan lang. Walang gulo mula sa pamilya ko ang makakarating sa loob ng kwartong iyon. Tapos nakita ko ang pangalan ng ate ko sa screen. Sinagot ko ito at bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang mahina at nakakairitang tawa niya. Yung tawang ginagamit ng mga tao kapag gusto nilang iparamdam na nasisiyahan silang saktan ka. Huwag mo nang hintayin si Papa, sabi niya. Pinili niyang samahan ako. Biglang tumahimik ang buong paligid ko. Paano mo nagawa to? Pabulong kong tanong. Hindi siya nagdalawang isip. Dapat alam mo kung saan ka lang nakalugar. Bumaon ang mga kuko ko sa cellphone ko hanggang sa masaktan ako. Ang mas masakit pa rito. May bahagi ng pagkatao ko na naniwala agad sa kanya bago ko pa man gustuhin. Bawat birthday kung saan kailangan niya ng mas maraming atensyon. Bawat family dinner kung saan mas mahalaga ang nararamdaman niya kaysa sa akin. Bawat proud moment ko na umiwas ng tingin si Papa dahil kapag pinili niya ako, magagalit ang ate ko. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin, bihis na bihis bilang isang nobya. Pero pakiramdam ko ako na naman yung anak na kinalimutan. Inisip kong kailangan kong maglakad ng mag-isa sa seremonyang iyon. Inisip kong lahat sila lilingon at panonoorin akong hanapin ang amang piniling huwag dumating. Tapos bumukas ang pinto sa likuran ko. Bago ko ituloy kung anong nangyari pagkatapos niyan. I-comment niyo muna kung nasaan kayo ngayon at anong panahon dyan habang nakikinig kayo. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang mararating ng kwentong ito. Dahil ang mga sumunod na nangyari ay hindi lang bumago sa kasal ko. Binago nito kung paano ako tingnan ng buong pamilya ko. Ang babaeng nakatayo sa pintuan ay si Ma'am Corazon Bautista. Isang retired school principal na naging mas pamilya pa sa akin kaysa sa mga taong kadugo ko. Tiningnan niya ang mukha ko, tapos ang hawak kong cellphone, at dahan-dahang isinara ang pinto sa likod niya. Anong ginawa niya ngayon? Tanong niya. Muntik na akong bumigay sa tanong na iyon dahil ibig sabihin. Naiintindihan niya. Hindi na ito bago sa isang taong nakita akong lumaki. Inabot ko sa kanya ang cellphone nang walang imik. Nakapatay na ang tawag ng ate ko. Pero ang mga salita niya ay parang usok na nagpakipot sa paghinga ko sa loob ng kwarto. Binasa ni Ma'am Corazon ang text message na ipinadala ng ate ko bago ito tumawag at nakita ko ang pagtalim ng mga mata niya. Ngayon niya talaga sinabi sa'yo to. Tumango ako. 5 minuto bago ang seremonya. Nagigting ang panga ni Ma'am Corazon. Mahilig talaga sa timing ang mga malulupit na tao. Para pwede nilang palabasin na aksidente lang ang pananakit nila. Gusto kong ipagtanggol ang pamilya ko, nakasanayan na kasi, na baka na-misunderstand lang ni Papa. Baka nagpanik lang si Valerie. Baka komplikado lang talaga ang sitwasyon. Pero ang mga palusot na iyan ang bumuhat sa akin noong bata pa ako, at ngayon, pakiramdam ko bulok na ang mga rason na yon. Lumapit si Ma'am Corazon. Celine, ang pagiging palpak ng papa mo ngayon ay hindi patunay na mahirap kang mahalin. Tiningnan ko ang gown ko at napatawa ng mapakla. Bakit patuloy niyang pinapatunayan na mas madali akong iwan? Hindi siya natinag. Kilala niya ako simula pa noong ako, yung tahimik na bata na nagpaiwan pagkatapos ng klase para tumulong sa mga teachers dahil ayaw ko pang umuwi bago mag-dinner. Napansin niya noong tumigil ako sa pagbabalik ng mga permission slips na may pirma dahil nakalimutan ni Papa at puro pangako lang si Mama na ipapaalala niya. Tumabi siya sa akin noong moving up ceremony ko nang manatiling bakante ang upuan ni Papa. Nang gabing yon, sinamahan ni Papa si Valerie sa isang malaking wedding expo sa Tibet.
dahil daw binubuo na ng ate ko ang future niya. Nakatayo ako sa stage, hawak ang certificate ko, nakatingin sa bakanting upuan, sinasabihan ang sarili ko na okay lang. Nahanap ako ni Ma'am Corazon pagkatapos malapit sa kantin at sinabi niyang, hindi dapat kailangang magpanggap ng isang bata na normal lang ang isang bakanting upuan. Lumipas ang maraming taon nang maging isa akong guidance counselor. Pinadalhan niya ako ng note na nagsasabing, malalaman ng mga batang pakiramdam nila invisible sila, na nakikita mo sila. Tinawag ni Papa ang trabaho ko na sweet but impractical. Umiti naman ang ate ko at sinabing, syempre. Pinili mo yung trabahong puro broken kids ang aalagaan. Nagtawanan ang lahat dahil sinabi niya iyon ng may charm. At tumawa na rin ako. Dahil naturuan na akong paliitin ang mga insulto nila. Tiningnan ako ngayon ni Ma'am Corazon. Nakatayo sa puting satin gown, ang baukwet ko nanginginig sa mesa sa tabi ko. Buong buhay mo, naging maunawain ka para maging makasarili ang ibang tao nang walang consequences. Hindi ngayon. Nag-init ang lalamunan ko. Gusto ko pa rin siyang nandito. Lumambot ang boses niya. Siyempre naman. Ang paghahanap sa papa mo ay hindi nangangahulugang mahina ka. Pero ang paghahanap sa kanya ay hindi rin nangangahulugang deserve niyang tumayo sa tabi mo. Sa labas ng pinto, nagbago ang kanta. Naghihintay na ang mga bisita. Sigurado akong nagtataka na si Kael kung bakit ako na late. Iba ang sakit nun dahil minsan. Hindi pinaramdam ni Kael na kailangan kong magmakaawa para pahalagahan niya ako. Napapansin niya kapag nananahimik ako. Nagtatanong siya kung may biro bang nakasakit sa akin. Sapat ang alam niya sa pamilya ko para mag-alala. Pero hindi sapat para malaman na pinili ng ate ko ang pinakamalalang sandali para buksan ang pinakalumang sugat. May kumatok ng mahina mula sa labas ng pinto. At pabulong na sinabi ng coordinator na nagtatanong daw si Kael kung may kailangan ako. Pumikit ako. Nararamdaman niya ako kahit nasa kabilang dulo siya ng venue. Samantalang ang sarili kong ama, kayang-kayang baliwalain ako kahit buong buhay ko na siyang kasama. Hinawakan ni Ma'am Corazon ang balikat ko. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon din. Pero alalahanin mo kung sino ka bago mo hayaang diktahan nila ang kwento mo. Humarap ako sa salamin. Sa isang saglit, nakita ko ang maliit na batang babae na naghanap sa bawat karamihan ng isang lalaking laging mas pinipili ang pangangailangan ng iba. Tapos nakita ko ang isang babaeng nakabuo ng sariling buhay sa labas ng bahay na nagturo sa kanyang liitan ang sarili niya. Kinuha ko ang baukwet ko. Kailangan kong malaman kung anong sinabi niya kay Papa. Tumango si Ma'am Corazon. Kung ganun, tama na ang pagpapahintulot na siya ang kumontrol sa kwento. Nang buksan ko ang pinto ng bridal suite, hindi na nanginginig ang mga kamay ko. Pero pakiramdam ko bugbog ang puso ko mula sa loob. Naglakad si Ma'am Corazon isang hakbang sa likuran ko. Sapat ang lapit para saluhin ako kung bibigay ako. Pero sapat ang layo para hayaan akong tumayo sa sarili kong mga paa. Makipot ang hallway sa labas ng ceremony room. Napapaligiran ng mga nakakwadrong litrato ng heritage events place dito sa Intramuros na pinili namin ni Kael para sa kasal namin. Dapat mainit at masaya ang pakiramdam nito. Pero sa halip, parang isang tunel ito na pabalik mismo sa nakasanayang gawin ng pamilya ko na ilang taon kong sinubukang takasan. Kalahating daan pa lang ako papunta sa side entrance nang makita ko ang ate ko. Nakatayo si Valerie sa ilalim ng isang brass wall lamp, suot ang kanyang champag na bridesmaid dress. Nakasandal ang isang balakang sa dingding, hawak ang cellphone niya, at may nag-aabang ng ngiti. Mukha siyang perpekto at elegante. Na para bang ang bawat kwarto ay isang entablado na inangkin na niya. Binuo niya ang career niya sa mga kasal, pag-style ng mga nobya, at pag-post ng mga perpektong litrato. At ngayon, nakatayo siya sa labas ng kasal ko. Mukhang kakasiguro lang niyang maaalala ko ang araw na ito sa maling dahilan. Ayan na pala siya, sabi niya. Inisip ko kung magtatago ka na lang hanggang sa ma-awkward ang lahat. Huminto ako ilang hakbang mula sa kanya. Nasaan si Papa? Kumiling ang ulo niya. Gusto mong sabihin,
yung lalaking sinabi kong huwag mo nang hintayin? Sumulyap ang mga mata niya kay Maam Corazon. Usapang pamilya to. Nanatiling kalmado si Maam Corazon. Kung ganoon, sana umasal ka bilang isang pamilya. Tumawa si Valerie. Tumakbo siya sa isang school principal sa araw ng kasal niya. Alam mo na kung anong klaseng tao siya. Humakbang ako palapit. Sabihin mo sa akin kung anong sinabi mo sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Hindi, sinabi mo sa kanya kung anong magpapakonsensya sa kanya para piliin ka niya. Lalo pang tumalim ang ngiti niya. Baka pinili niya ako kasi na-realize niyang mas kailangan ko siya. Ayan na. Ang pangungusap na nagpapaliwanag ng buong pagkabata namin. Hindi kailanman ginusto ni Valerie ang pagmamahal maliban na lang kung patunay ito na may maaagaw siya mula sa akin. Mas kailangan mo siya ngayon, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Sus naman, Celine. Stable job. Perfect na bomberong asawa. Lahat ng teacher friends mo. Kung makatrato sa'yo akala mo nililigtas mo ang mundo dahil lang nakikinig ka sa mga umiiyak na bata para kumita. Gustong-gusto mong nagiging bida. Makakasurvive ka kahit madisappoint ka. Ako ang taong talagang napapansin ng iba kapag nawawasak ako. Sa isang saglit, muntik ko na siyang kaawaan. Muntik na. Pero masyado ng maraming taon na akong nasugatan ng kapanglawan niya para palampasin iyon bilang basta sakit lang. Kaya tinawagan mo ako bago ang kasal ko para sabihing inabandona ako ni Papa dahil gusto mo ng atensyon. Tumigas ang mukha niya. Hindi. Tumawag ako dahil may kailangang magpaalala sa iyo na hindi ikaw ang sentro ng pamilyang ito dahil lang nakahanap ka ng lalaking gustong pakasalan ka. Ang dating ako, iiwas ng tingin. Ang dating ako, palalambutin ang boses ko. Pero hindi na ang babaeng iyon ang nakatayo sa harap niya ngayon. Kasal ko to, sabi ko. Inimbitahan kitang tumayo sa tabi ko at kahit paano, hindi pa rin iyon sapat para sa iyo. Umayos nang tayo si Valerie. Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga tao buong umaga? Kung gaano ka-elegante ang lugar na to. Kung gaano ka-sweet na ang isang guidance counselor at isang festu ay nagkatuluyan. Tuwang-tuwa silang lahat sa humble bride story mo. Tinitigan ko siya. So, tungkol pala to dyan. Gusto mo ng mga litrato ng mga papuri. Ng credit. At nung napansin ng mga tao na ako ang nakikita imbes na ikaw. Inatake mo ang nag-iisang bagay na alam mong pinakamakasasakit sa akin. Lumaki ang mga butas ng ilong niya. Alam ni Papa na mas matatag ka. Nag-aalala siya sa akin dahil mahalaga ako sa paraang hindi mo kailanman naiintindihan. Bago pa ako makasagot, lumitaw si Mama sa dulo ng hallway. Nagmamadaling lumapit sa amin si Mama Elena na mailuha na sa mga mata. Parang awan niyo na, bulong niya. Huwag dito. Huwag ngayon. Humarap ako sa kanya. Alam niyo ba? Bumagsak ang balikat niya. Celine. Alam niyo po bang walang planong ihatid ako ni Papa sa altar? Sumulyap siya kay Valerie tapos pabalik sa akin. Sapat na ang sulyap na iyon. Naguluhan siya, sabi ni Mama. Nagalit daw ang ate mo. Ang bilis ng mga pangyayari. Nanlamig ang buong katawan ko. So alam niyo nga. Naisip niyo bang babalik din siya? Napairap si Valerie. Ito ang ginagawa niya. Ginagawa niyang parang crime scene ang lahat. Tiningnan ko siya. Nanakit ka ng tao tapos tatawagin mong drama ang nararamdaman nila. Tumahimik ang buong hallway. Kahit si Mama, tumigil sa pag-iyak. Naunang nakabawi si Valerie. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Magsisimula ang seremonya sa loob ng 2 minuto. Kung wala si Papa, iisipin ng lahat kung anong ginawa mo para hindi sumipot ang sarili mong ama. Yan ang pinakapangit na bahagi. Na-imagine na niya ang mga bulungan, ang bakanting espasyo, ang mukha kong nagpipigil umiyak. Nagustuhan niya ito at tinawag na katotohanan. Dumating ang coordinator, kinakabahan at namumutla. Celine, ready na po ang music anytime you are. Tinaas ni Valerie ang baba niya.
Sige na. Ipakita mo sa lahat kung gaano ka katatag. Tiningnan ko si Mama. Nasaan siya? Hindi siya makasagot. Tapos bumukas ang side door sa likuran niya. Pumasok ang papa ko at ang mukha niya ay nagsasabing alam niyang maling desisyon ang ginawa niya. Mas mukhang matanda si Papa Gregorio kaysa noong umaga. Hindi humihingi ng tawad, hindi matapang basta mukhang matanda. Parang ang bigat ng ginawa niya ay umabot na sa katawan niya bago pa lumabas sa bibig niya. Nakatayo siya sa loob ng side entrance suot ang madilim niyang suit. Nakapatong ang isang kamay sa door handle. Ang mga mata niya palipat-lipat sa akin, kay Valerie, kay Mama, kay Maam Corazon, at tapos sa sahig. Basag agad ang kumpiyansa ng ate ko. Pa, sabi niya, bakit ka nandito? Nawasak ng tanong na iyon ang anumang palusot na pwede niyang ibigay. Hindi siya aksidenteng na late. Nandoon siya sa ibang lugar dahil inasahan ni Valerie na mananatili siya roon. Lumunok si Papa. Nandito ako para kausapin si Celine. Humakbang si Valerie papalapit sa kanya. Napag-usapan na natin to. Napaigtad si Papa sa salitang natin at nakita ko ng malinaw ang pattern. Hindi siya humingi ng suporta. Inangkin niya ito. Tiningnan ko siya. Hahayaan niyo ba akong nakatayo doon habang naghihintay sa inyo? Ibinuka niya ang bibig niya pero walang lumabas. Bumulong si Mama, Gregorio, please. Nakatayo si Maam Corazon sa tabi ko, tahimik at kalmado. Sa wakas, nagsalita si Papa. Papasok sana ako bago magsimula ang kanta. Muntik na akong tumawa. Bago magsimula ang kanta, o pagkatapos kong matanggap na hindi kayo darating. Nanigas ang mukha niya. Masyadong masama ang loob ng ate mo. Araw ng kasal ko to. Alam ko iyon. Alam niyo ba talaga? Mababa ang boses ko, pero parang nakasandal ang buong hallway para makinig. Tumawag siya sa akin 5 minuto bago ang seremonya at sinabing pinili niyo siya. Hindi dahil na-delay kayo. Hindi dahil may na-misunderstand. Sinabi niyang pinili niyong samahan siya. Pumikit si Papa ng kalahating segundo at alam kong narinig na niya ang linyang iyon noon. Natakot siya, sabi niya. Natakot saan? Sumingit si Valerie. Na mawalan ng pamilya? Na isang tabi habang sinasamba ka ng lahat ngayon? Walang nagsantabi sa'yo, sabi ko. Kasama ka sa abay ko. Bilang dekorasyon, singhal niya. Bilang patunay na ikaw ang mapagpatawad na nakababatang kapatid. Tinaas ni Papa ang kamay niya. Tama na. Pero walang kwenta ang salitang iyon dahil lagi niya itong ginagamit kapag tapos na ang pinsala. Tiningnan ko ulit siya. Anong sinabi niya sa inyo? Hinilot niya ang mukha niya. Sinabi niyang pakiramdam niya pinapalitan mo na kami. Na ang kasal na to ay tungkol sa bagong buhay mo at sa mga katrabaho mo at naramdaman niyang napahiya siya. So ang solusyon niyo ay siguraduhin ako ang makaramdam niyan ngayon. Mukha siyang nasaktan na para bang hindi fair ang pagiging diretsahan ko. Gusto ko lang panatilihin ang kapayapaan. Ang pangungusap na iyon ay parang sampal. Yan ang dasal ng pamilya namin. Panatilihin ang kapayapaan. Manahimik ka. Huwag mong galitin si Valerie. Huwag mong papiliin si Papa. Maging madali kang intindihin. Maging matatag. Magpaubaya. Sa wakas, nagsalita si Maam Corazon. Ang kapayapaan na nakadepende sa paglunok ng sakit ng isang anak ay hindi kapayapaan. Pagsasanay yan. Mukhang napahiya si Papa. Problema ng pamilya to. Naging higit pa ito doon noong kailangan ng anak nyo ang isang magulang at pinili nyo kung ano ang mas madali. Tumawa ng mapakla si Valerie. Wow, pangaral mula sa isang school principal. Hindi siya tiningnan ni Maam Corazon. Nakatitig lang siya sa papa ko. Hindi kailanman dapat maging low maintenance ang isang bata para lang mahalin. Umugong ang mga salitang iyon sa buong hallway parang isang tahimik na kulog. Gumalaw ang panga ni Papa, pero hindi siya sumagot. Naalala ko ang bawat pagkakataon na tinawag akong mature, kahit ang totoo, inabandona ako.
Bawat pagkakataon na pinuri ako sa pagiging maunawain noong tumigil na akong umasa ng proteksyon. Bawat pagkakataong sumabog si Valerie at siya ang kino-comfort, habang nanatili akong kalmado at nakalimutan na. Sabi ko. Sinabi niyo ba sa kanya na lagi kong ginagawang emosyonal at mahirap ang lahat? Sumulyap ang mga mata niya kay Valerie. Ayan na nga. Na-frustrate lang ako. Sinabi niyo ba, sabi ko. Medyo mainit na ang tensyon sa ating dalawa, singhal ni Valerie. Sinabi mong palagi niyang ginagawang test ang lahat. Tiningnan ko siya. Salamat. Nag-iba ang mukha niya nang ma-realize niyang nakatulong siya sa akin. Namutla si Papa. Celine, hindi naman ganoon ang ibig kong sabihin. Paano niyo ba ibig sabihin? Wala siyang sagot. Humakbang ako papalapit. Rine-reward niyo kung sino ang pinakamalakas sumigaw at pinaparusahan kung sino ang nananahimik. Tapos tatawagin niyong mahirap intindihin yung tahimik kapag sa wakas ay nagsalita siya. Lalo pang naiyak si Mama. Anak, please. Dumating siya. Nandito na siya oh. Humarap ako kay Mama. Dumating siya dahil baka masama ang imahe niya kung hindi dahil nasaktan ako. Nalukot ang mukha ni Papa. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko siya iniligtas sa kahihiyan. Kailangan niyang maramdaman iyon. Kung hindi ko nalaman, tanong ko, lalapit ba kayo sa akin bago magsimula ang seremonya at sasabihin sa akin ng personal? Bumalot ang nakakabinging katahimikan. Napayo ko si Papa. Tinakpan ni Mama ang bibig niya. Tinitigan siya ni Valerie, hindi sigurado. Ang katahimikang iyon ang pinakatapat na sagot kaysa sa anumang sasabihin niya. Hahayaan niya akong maghintay. Hahayaan niya akong magtaka. Naunang nakabawi si Valerie. Sabihin mo sa kanya, utos niya. Sabihin mong pinili mo ako kasi kailangan kita. Hindi siya tiningnan ni Papa. Hindi rin niya ako tiningnan. Ginamit ng ate ko ang kahinaan ng Papa ko bilang sandata. At inabot ito sa kanya ni Papa dahil mas madali iyon kaysa sa maging ama na kailangan ko. Lumapit ang coordinator. Celine, kailangan na po talaga nating magsimula. Tiningnan ko ang mga nakasarang pinto. Ilang taon kong in-imagine na papasok sa mga pintong iyon kasama ng Papa ko. Ngayon, naintindihan ko na ang paglalakad sa isla ay hindi na tungkol sa tradisyon. Tungkol ito sa katotohanan. Siguro naramdaman ni Papa ang pagbabago sa akin dahil nakipag-unahan ang panik sa kanyang kahihiyan. Hayaan mo akong ihatid ka sa altar, sabi niya. Dapat nakapagpagaling ng sugat ang mga salitang iyon. Dati. Susunggaban ko yon na parang tinapay sa gutom, kumbinsihin ang sarili ko na nakabawi rin siya. Na nagkakamali rin ang mga pamilya, na ang mahalaga ay nandito na siya ngayon. Pero nakatayo sa hallway na iyon habang umaalingaw pa rin ang kalupitan ni Valerie at ang pananahimik ni Papa ang sumagot sa katanungang iniiwasan niya. Naintindihan ko ang pagkakaiba ng isang regalo at isang desperadong pagliligtas. Hindi niya inalok ito dahil pinoprotektahan niya ako. Inalok niya ito dahil malapit nang bumukas ang mga pinto at makikita ng mga tao kung ano ang ginawa niya. Hindi, sabi ko. Napakurap si Papa. Ano? Napasinghap si Mama. Nakatitig lang si Valerie at nagsimulang ngumiti. Na para bang ang pagtanggi ko ay isa na namang sugat na mai-enjoy niya. Celine, mahinang sabi ni Papa. Ang paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko kapag gusto niya ng kapatawaran bago siya humingi ng tawad. Huwag mo namang gawin to. Tiningnan ko siya ng mabuti. Ito ang lalaking nagturo sa aking iskan ang paligid kung may madidisappoint bago maging masaya. Ang lalaking nakaalala ng mga appointments, photoshoots, heartbreaks, launches, moods. At emergencies ni Valerie, pero nakalimutan ang mga awards night ko, ang graduation ko bilang counselor. Ang unang araw ko sa eskwelahan kung saan tinutulungan ko ang mga bata na maramdamang nakikita sila. Hindi siya halimaw. Yun ang mas nagpapahirap sa sitwasyon. Isa siyang ama na minahal ako sa isip. Pero palpak sa gawa at inasahang sapat na yung sa isip lang.
Hindi ka pwedeng magpanggap na maging ama sa huling minuto, sabi ko. Inabot ni Mama ang kamay ko. Papa mo pa rin siya, anak. Dahan-dahan akong umatras. Kung gayon, sana umasal siya bilang isa bago pa magkaroon ng mga manonood. Nawala ang ngiti ni Valerie. Inasahan niya ang luha ko, hindi ang pagtatakda ko ng limitasyon. So ano? Paparusahan mo siya habang buhay dahil sinabi ko ang totoo. Hindi mo sinabi ang totoo, sabi ko. Nagplano ka ng isang pamamahiya at tinawag mo itong katapatan. Ang drama mo. Hindi, malinaw lang ako. Tiningnan niya si Papa. Magsalita ka nga. Pero nakatayo lang si Papa doon, sa wakas ay natutunan kung anong pakiramdam ng gustuhin ang isang lugar sa tabi ng isang tao pero hindi payagang angkinin ito. Pabulong na sinabi ng coordinator na kailangan ng buksan ang mga pinto. Naghihintay na ang mga bisita. Naghihintay na si Kyle. Naghihintay na ang future ko. At walang karapatan ang pamilya ko na i-delay ito. Humarap ako kay Ma'am Corazon. Nanatili siyang tahimik, magkadaop ang mga kamay, puno ng emosyon ang mga mata pero matatag. Mukha siyang nagulat nang mapunta sa kanya ang tingin ko. Na para bang hindi niya kailanman inisip na magiging sentro siya ng sandaling ito. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ko siyang nandito. Hindi niya kailanman ako minahal para magpasikat. Ma'am, nanginginig ang boses ko. Pwede niyo ba akong ihatid sa altar? Nanlaki ang mga mata niya. Celine. Nandoon po kayo noong wala si Papa sa moving up ceremony ko. Kayo ang pumirma sa recommendation letter para makapasok ako sa college. Pinadalhan niyo ako ng mga libro noong naging counselor ako. Tinuruan niyo akong ang mga batang pakiramdam nila walang may gusto sa kanila ay hindi walang halaga. Kayo po ang nagsabi sa akin ngayon na hindi ko kailangang maglaho sa sarili kong buhay. Napuno ng luha ang mga mata niya. Kung may maghahatid man sa akin sa altar, sabi ko. Ito dapat yung taong sumipot bago pa may manood. Humagulgol si Mama sa mga palad niya. Namutla si Papa. Nag-iba ang mukha ni Valerie mula pagkabigla tungo sa galit. Pinapalitan mo si Papa ng isang retired principal, asik niya. Sa kasal mo? Hindi, sabi ko. Pinipili ko ang taong tinrato akong mahalaga noong panahong walang pakinabang sa akin. Nag-crack ang tawa ni Valerie. Iisipin ng lahat na gumagawa ka ng isang pathetic na statement. Mabuti, sabi ko. Siguro may mga statement na kailangang gawin. Humakbang si Papa. Celine, maawa ka, wag mo naman akong ipahiya ng ganito. Nakita ko ang batang babae sa loob ko na gustong protektahan siya mula sa sakit, kahit na nabigo siyang protektahan ako. Tapos pinagpahinga ko ang batang iyon. Hindi kita pinapahiya, sabi ko. Tumanggi lang akong itago kung ano ang pinili mo. Dahan-dahang inalok ni Ma'am Corazon ang braso niya. Nanginginig ang kamay niya. Pati ang akin. Nagbago ang musika, puno at formal, at nagsimulang tumayo ang mga bisita sa kabilang banda. Tiningnan ni Valerie ako, si Ma'am Corazon, at si Papa, naghahanap ng makokontrol at wala siyang nahanap. Tuluyang nawala ang ngiti niya. Bumukas ang mga pinto. Yumuko si Papa at hindi makatingin ng diretsyo. Ipinatong ko ang kamay ko sa braso ni Ma'am Corazon, itinaas ang baba ko, at humakbang paharap. Hindi ako naglakad papunta sa future ko bilang anak na naiwan nila. Naglakad ako bilang babaeng hindi na nila kayang kontrolin. Pagpasok namin sa ceremony room, nagbago ang ihip ng hangin. Ang hallway kanina ay masikip at puno ng lasong mula sa mga lumang sugat. Pero sa loob ng ni-restore na event hall, ang lahat ay gininto ang ilaw, makintab na kahoy, puting bulaklak. At mga hilera ng mga taong nakatingin sa akin, ang may mga ngiting unti-unting napalitan ng pagkalito. Nararamdaman ko ang mga katanungang bumabalot sa mga bisita. Nasaan ang papa ko? Bakit si Ma'am Corazon Bautista ang kasama ko? Bakit mukhang umiiyak ang mama ko? Bakit nakatayo si Valerie sa may side entrance na parang basag na salamin? Sa isang saglit, umakyat ang lumang pakiramdam ng hiya sa lalamunan ko, sinasabing magpaliwanag.
Humingi ng tawad at gawing komportable ang lahat. Tapos hinigpitan ni Maam Corazon ang braso niya sa ilalim ng kamay ko at bumulong, tuloy-tuloy lang ang lakad. Kaya ginawa ko, hakbang-hakbang. Naglaho ang mga bulungan sa likod ng musika. Tumingin ako sa unahan at nakita ko si Kael na nakatayo sa altar suot ang navy suit niya, matatag at kalmado. Nagbago ang mukha niya sa sandaling naintindihan niya ang nangyari. Hindi siya mukhang napahiya. Hindi siya tumingin sa papa ko para humingi ng permiso na intindihin ang paligid. Tiningnan niya ako na parang hindi nakakabawas sa halaga ng kaligayahan ko ang aking sakit. Nang makarating kami sa kanya, ipinatong ni Maam Corazon ang kamay ko kay Kael. Tapos hinalikan niya ako sa pisngi at bumulong, hindi ka naging mahirap mahalin. Nilunok ko ang iyak ko. Narinig ito ni Kael at dahan-dahang hinaplos ng kanyang hinlalaki ang likod ng kamay ko. Andito na ko, bulong niya. Nagsimula ang nagkakasal, mainit pero maingat, at pansamantalang pumasok ang kwarto sa ritmo ng isang kasal. Mga salita tungkol sa pag-ibig, pangako, pagpili sa isa't isa araw-araw. Nararamdaman ko si Papa sa likuran ko, pero hindi ako lumingon. Hindi ko hahayaang nakawin ng pagsisisi niya ang unahan ng utak ko. Nang dumating na ang oras ng vows, nauna si Kael. Nagsalita siya tungkol sa pagbuo ng isang tahanan kung saan hindi magiging parusa ang katahimikan. Kung saan hindi kailangang paghirapan ang lambing. Kung saan pwedeng maging matatag ang dalawang tao nang hindi mag-isa. Sabi niya, mahal niya ang paraan ng pakikinig ko sa mga batang parang invisible dahil alam ko ang kapalit ng pagiging invisible. Sabi niya, ang pagpapakasal sa akin ay hindi pag-rescue sa akin mula sa nakaraan ko, kundi pagsali sa future na pinaghirapan ko ng buuin. Nang matapos siya, hindi lang iisang tao ang umiiyak. Ako na ang sumunod. Sumulat ako ng malalambot at maingat na vows ilang linggo na ang nakakaraan. Pero ang babaeng nakatayo rito ngayon ay hindi pwedeng magsalita ng puro lambot lang. Tiningnan ko si Kael at sinabing, dati. Akala ko ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagiging madaling piliin. Akala ko kung hihingi ako ng mas kaunti. Kung mas mabilis akong magpapatawad at mananahimik ng sapat. Sa wakas ay makikita rin ako ng mga taong nanakit sa akin. Pero ang totoong pag-ibig ay hindi ka pinakikipagkumpetensya para magkaroon ng lugar sa hapagkainan. Ang totoong pag-ibig ay hindi ginagamit ang pasensya mo para baliwalain ka. Ang totoong pag-ibig ay dumarating. Nagsasabi ng totoo at pinoprotektahan ang dignidad mo kahit walang nakatingin. Nagtubig ang mga mata ni Kael at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, kumalma ang puso ko. Tapos, umalingaw ang boses ni Papa mula sa likuran. Celine. Tumahimik ang buong kwarto. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo si Papa malapit sa pinakalikod na hilera, nakahawak ng mahigpit sa sandalan ng upuan. Umiiyak si Mama sa tabi niya. Nakatayo si Valerie sa may gilid, naninigas sa galit. Tiningnan ako ni Papa, tapos ang mga bisita. Binigo ko ang anak ko ngayon, sabi niya. Umugong ang bulungan sa buong kwarto. At hindi lang ngayon. Napaigtad si Valerie na parabang sinampal siya. Pa, tama na. Hindi siya tumigil. Hinyaan kong gawin akong malupit ng takot ko. Ginamit kong palusot ang galit ng isa kong anak para baliwalain ang isa. Sinabi ko sa sarili ko na matatag naman si Celine para tanggapin ang sakit at isa yung kaduwagan. Sumikip ang dibdib ko. Ilang taon kong pinangarap na marinig ang mga salitang iyon. Pero ang marinig iyon dito ay hindi bumura sa sakit. Inilantad lang nito ang lahat. Sumugod paharap si Valerie. Nakakatawa na to, minamanipula niya kayong lahat. Gustong-gusto niya laging magmukhang biktima. Lumingon ang mga tao. Nakikita na nila siya ngayon. Hindi ang professional na wedding stylist. Hindi ang charming na nakatatandang kapatid. Kundi siya. Bahagyang humakbang si Kael sa harap ko, sumama sa akin, pero hindi ako hinarangan. Hindi sayo ang seremonyang ito, kalmado niyang sabi. Tiningnan siya ng masama ni Valerie. Huwag mo akong kausapin na parang ako ang problema rito. Lumingon si Maam Corazon mula sa unang hilera.
Ang isang kapatid na nagmamahal sa kanya ay poprotektahan ang sandaling ito. Namula si Valerie. Siyempre, ang Santa Celine at ang kanyang mga rescuer. Nagsalita ulit si Papa, mas mababa na ngayon ang boses. Tama na, Valerie. Iba na ang bigat ng salitang iyon ngayon. Para minsan, dumating ito bago pa man siya makapanira ng isang bagay. Tiningnan niya si Papa na parang naging isang estranghero ito. Pinipili niyo siya. Mukhang wasak si Papa, pero hindi siya umiwas ng tingin. Pinipili ko ang totoo. Binalot ng katahimikan ang buong kwarto. Ibinuka ni Valerie ang bibig niya, pero walang lumabas. Ang kapangyarihang daladala niya ng ilang taon ay nakadepende sa pagprotekta sa kanya ni Papa mula sa mga consequences. Sa sandaling iyon, tumigil si Papa. Humarap ulit ako kay Kael. Magpapakasal na ako ngayon, sabi ko. Tumango ang nagkakasal. Nagpalitan kami ng singsing ni Kael nang may nanginginig na mga kamay pero malinaw na puso. Nang ideklara na kaming mag-asawa. Pumailan lang ang palakpakan na parang higit pa sa isang selebrasyon. Parang tunog ito ng nakahinga ng maluwag. Parang pagiging testigo. Parang iyon ang sandaling naintindihan ng lahat sa kwartong iyon na hindi pala talaga ako naglakad sa isla ng mag-isa. Pagkatapos ng halik, akala ko tapos na ang pinakamasama. Naglakad kami ni Kael pabalik sa isla habang ang mga bisita ay nakatayo, pumapalakpak, umiiyak. At mumingiti na parang alam nilang nakasaksi sila ng isang bagay na maaalala nila ng mahabang panahon. Sa labas sa courtyard, kumikinang ang reception sa ilalim ng mainit na ilaw na nakasabit. May mga puting rosas sa mga mesa at lumang brick sa ilalim ng mga paa namin. Sa loob ng ilang minuto, hinayaan kong paniwalaan na pwede nang maging maganda ulit ang araw na iyon. Hawak ni Kael ang kamay ko na parang angkla. Pinaligiran si Maam Corazon ng mga bisitang nagpapasalamat sa kanya. At bawat beses na may naririnig akong nagsasabing tama ang ginawa niya, lumuluwag ang paninikip ng dibdib ko. Pero hindi pa tapos si Valerie. Ang mga taong katulad ng ate ko ay hindi tahimik na isusuko ang spotlight. Dalawa lang yan. Aariin nila ang atensyon o susunugin nila ang lugar dahil napansin nila na may ibang pinapansin. Nakita ko siya malapit sa gilid ng courtyard. Pabalang na kinakausap si Papa habang nakatayo si Mama sa pagitan nila, nakataas ang dalawang kamay. Pilit pa ring pinagdidikit ang isang bagay na gumuho na. Nung una, tinalikuran ko sila. Gusto ko ng first dance ko. Gusto kong kumain. Gusto ko ng isang oras kung saan mas mahalaga ang kasal ko kaysa sa sira ng pamilya ko. Tapos tumaas ang boses ni Valerie. Pinahiyan niyo ako para sa kanya. Tumahimik ang courtyard. Mukhang pagod na pagod si Papa, pero may nagbago sa kanya. Siguro ginawa na ng kahihiyan ang dapat na ginawa ng pagmamahal ilang taon na ang nakakalipas. Sabi niya, hindi, Valerie. Pinahiya mo ang sarili mo. Bumagsak ang mga salitang iyon parang isang pintong sumara. Tumitig si Valerie. Tapos tumawa na parang hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang to, pinagtatanggol niyo siya. Sabi ni Papa, inaamin kong binigo ko siya. Binigo mo rin ako. Suminghal siya. Hinayaan niyo siyang palitan kayo ng isang school principal sa harap ng lahat. Nakatayo lang si Maam Corazon ilang mesa mula doon, ibinaba ang paningin niya, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa lungkot. Isang bisita, isang babaeng may-ari ng isang event company dito sa amin, tahimik na nagtanong kay Valerie. Totoo bang tinawagan mo ang bride bago magsimula ang kasal para sabihing inabandona siya ng papa niya? Nag-iba ang mukha ni Valerie. Sa isang iglap, na-realize niyang hindi na ito simpleng away pamilya sa loob ng kwarto. Isa itong professional disaster. Nakikinig ang wedding world na gustong-gusto niyang i-impress. Hindi ganoon ang nangyari, mabilis niyang sagot. Binabaluktot lahat ni Celine. Humakbang ako bago pa ako mapigilan ni Kael, kahit na nanatili siyang malapit. E di sabihin mo, anong nangyari? Tumingin-tingin si Valerie. Nakatingin ang mga bisita. Nakatingin si Papa. Sa pagkakataong ito, hindi sumingit si Mama para palambutin ang totoo.
Gusto niyo ba ng kwento? Sabi ni Valerie, nanginginig sa galit. Fine. Napagod na akong panoorin kayong lahat na umaktong para siyang inosenteng santa. Nagpapaliit siya at nagmumukhang kawawa tapos naniniwala naman kayo agad. Gusto ko lang patunayan ni Papa na may halaga pa rin ako. Ayan na, hindi isang paghingi ng tawad, kundi isang pag-amin na nababalutan ng self-pity. Nawala ang takot ko. May halaga ka naman, sabi ko. Mahalaga ka para imbitahan sa araw na ito. Mahalaga ka para makatayo sa tabi ko. Pero gusto mong mapahiya ako dahil hindi kailanman naging sapat sa iyo ang pagbabahagi ng pagmamahal. Namimilipit ang mukha niya. Tingin mo nanalo ka. Tiningnan ko siya ng kalmado. Hindi ito kailanman naging laro para sa akin. Kaya ka natalo. Susugod na sana siya para muling mang-insulto, pero humarang na ang mga katrabaho ni Kael at ang venue manager sa pagitan namin. Walang humawak ng marahas sa kanya. Hindi na kailangan. Ang sarili niyang pag-ugali na ang gumawa niyon. Sabi ng manager, "Ma'am, kailangan niyo na pong umalis." Tiningnan ni Valerie si Papa, inaasahan na ililigtas siya nito ulit. Hindi gumalaw si Papa. Yun ang totoong parusa. Hindi ang paalisin. Hindi ang mga bulungan. Hindi ang tahimik na pagpapasya ng mga bisita na huwag na siyang kunin bilang stylist. Ang totoong parusa ay nung sa wakas. Hinayaan siya ng taong palaging nagliligtas sa kanya na harapin ang mga consequences. Inilabas siya sa side gate, tinatawag pa rin ang pangalan ko. Pilit pa ring nagiging biktima ng apoy na siya mismo ang nagsindi. Nang magsara ang gate, nagbago ang pakiramdam ng courtyard. Hindi perpekto, pero totoo. Lumapit sa akin si Papa pagkatapos ng first dance at matapos kaming makakain ni Kael ng 2 subo. Hindi siya humingi ng kapatawarang pilit. Nakatayo siya ilang hakbang ang layo at sinabing, "Nakikita ko na. Alam kong hindi mabubura ng pagiging huli ko ang nagawa ko." Tinitigan ko siya ng matagal. May bahagi sa akin na gustong yumakap sa kanya. Dahil hindi namamatay ang pangulila ng anak sa kanyang ama, kahit gaano pa siya nito binigo. Pero alam ng kabilang bahagi ko na hindi dapat ipagpalit ang isang tapat na sandali sa madali ang solusyon. "Kung gusto niyo po ng relasyon sa akin," sabi ko, "hindi pwedeng itayo ito sa pamamagitan ng pananahimik ko. Wala kayong karapatang tawaging drama ang sakit ko. Wala kayong karapatang gamitin ang salitang pamilya, ang utang na loob, o pakikisama para lang tanggapin ko ang pambabastos ninyo. At hindi nyo mababawi ang naging papel nyo na nawala ngayon sa isang simpleng sorry lang." Napuno ng luha ang mga mata niya. "Naiintindihan ko." "Siguro nga. Siguro hindi." Panahon ang magsasabi at hindi ko patutunayan ang pagsisisi niya para sa kanya. Lumapit din si Mama na mahinang umiiyak at sinabi ko sa kanya ang totoo sa mas malambot na paraan. Ang pagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa nasaktang tao ay hindi kapayapaan, mapagpayag yun na ipagpatuloy ang pananakit. Kinagabihan, nagbigay ng toast si Ma'am Corazon. Itinaas niya ang baso niya at sinabing, "Karapatan ng bawat bata ang magkaroon ng mga nakatatandang nandyan palagi para sa kanila. At dapat matutunan ng bawat magulang na ang pagmamahal ay pinapatunayan hindi sa pagkontrol, kundi sa pagiging palaging naroon." Tumahimik ang courtyard tapos napuno ng palakpakan. Yun ang aral na dala-dala ko. Hindi kailanman dapat ituro ng pamilya sa isang bata na ang pagmamahal ay dapat paghirapan sa pamamagitan ng pananahimik. Ang totoong pagmamahal ay nagbibigay ng dignidad, seguridad, at espasyo para mabuo ang sarili. Ang paglalagay ng limitasyon ay hindi paghihiganti. Minsan, isa itong edukasyon para sa lahat ng nanonood dahil tinuturuan sila na mas mahalaga ang respeto, pananagutan, at emosyonal na katapatan kaysa sa pag-aalala sa sasabihin ng iba o pag-iingat sa apelyido. Nang magsayaw kami ni Kael sa ilalim ng mga ilaw, nilingon ko ang aisle kung saan inakala ko dati na maglalakad akong inabandona. Pero naglakad ako kasama ang taong nakuha ang karapatang iyon dahil sa maraming taon ng tahimik na katapatan. Sinubukan ni Valerie na gawing kwento ng pag-iwan ang kasal ko. Nabigo siya.
Sinubukan ng papa ko na dumating ng late at angkinin pa rin ang karangalan. Nawala sa kanya ang karapatang iyon. At umalis ako ng gabing iyon hindi bilang anak na nagmamakaawa sa mga sirang tao na piliin siya, kundi bilang isang babaeng sa wakas ay naintindihan na ang piliin ng mga maling tao ay hindi kailanman magiging katumbas ng pagkawala ng sarili ko.